Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa araw ng March 6, 2026. Sa pagdating ng umagang ito ng March 6, mararamdaman mo ang isang napakabilis na daloy ng mga kaisipan na nag-uudyok sa iyo na makipag-ugnayan sa maraming tao at magbahagi ng iyong mga natatanging ideya. Ang mga planeta ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang talas ng dila at bilis ng isip upang maipahayag ang iyong mga damdamin ng may sapat na katuwiran at linaw na hindi mo dati nararanasan sa mga nakalipas na araw. Gamitin ang biyayang ito upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan sa iyong paligid at huwag kang matakot na magtanong tungkol sa mga bagay na hindi mo pa lubos na nauunawaan dahil ang paghahanap ng katotohanan ang magiging susi mo sa tagumpay. Ang bawat salitang bibitawan mo ngayon ay may dalang bigat at impluensya, kaya piliin mong maging inspirasyon sa bawat individual na makakausap mo habang tinatahak mo ang landas ng karunungan at pag-unlad. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang sandali kung saan ang iyong kakayahan sa multitasking at ang iyong likas na pagiging mabilis umangkop sa pagbabago ay lubos na mapapahalagahan. Mapapansin ng iyong mga kasamahan ang iyong husay sa paghawak ng iba't ibang impormasyon nang sabay-sabay nang hindi nawawala ang pokus sa pinakamahalagang detalye ng inyong mga proyekto sa opisina o sa negosyo. Huwag kang mag-atubiling ipakita ang iyong galing sa pakikipagnegosasyon dahil ang iyong paraan ng pagpapaliwanag ay sadyang nakakaakit at madaling paniwalaan ng mga taong nagnanais din ng progreso at inobasyon. Siguraduhin lamang na bago mo tapusin ang iyong shift, ay naisulat mo ang lahat ng mga napagkasunduan upang walang makalimutang mahalagang punto na maaaring maging pundasyon ng iyong susunod na malaking tagumpay sa hinaharap. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga nagawang budget, lalo na sa mga gastusing may kinalaman sa komunikasyon, gadgets, o mga short-term na paglalakbay na iyong pinaplano. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang side hustle na nangangailangan ng iyong galing sa pagsusulat o pagsasalita. Ngunit kailangan mong maging mabusisi sa bawat kondisyon bago ka magbigay ng iyong buong pagsang-ayon sa kontrata. Ang pagiging masinop sa iyong mga transaksyon at ang pag-iwas sa pagbili ng mga bagay dahil lamang sa uso ay magbibigay sa iyo ng sapat na seguridad upang mapangalagaan ang iyong yaman ng may ganap na kagaanan sa puso. Isang magandang hakbang din ang maglaan ng sapat na pondo para sa mga kasanayang nais mong matutunan dahil ang kaalaman ay isa ring uri ng yaman na hindi mananakaw ng sinuman sa bawat oras na lumilipas. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng masiglang palitan ng kaisipan at malalim na pagkakaunawaan kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na puno ng intelekwal na hamon at sapat na saya. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng malaliman tungkol sa inyong mga pangarap at ang pagbibigay ng sapat na atensyon sa mga maliliit na kwento ng iyong katuwang ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan. Para sa mga naghahanap pa ng makakasama, ang iyong pagiging palabiro at ang iyong matikas na paraan ng pagdadala ng sarili sa mga usapan ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na hindi lamang kapiling kundi isang matalik na kaibigan din. Huwag matakot na ipakita ang iyong totoong kulay dahil ang iyong pagiging bukod tangi ang siyang magdadala sa iyo sa taong tunay na makakaunawa sa iyong dalawahang personalidad. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong mga baga, balikat, at mga kamay na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong walang tigil na pagkilos sa maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng mga sandali ng katahimikan upang mailabas ang mga tensyon na naiipon sa iyong isipan dahil sa dami ng impormasyong iyong pinoproseso bawat minuto ng iyong gising. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagpapabuti sa iyong paghinga o ang simpleng pag-unat ng iyong katawan habang kumukuha ng sariwang hangin ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong vibes at mapalitan ito ng sariwang inspirasyon. Iwasan ang sobrang pag-inom ng kape at palitan ito ng tubig upang mapanatili ang iyong ningning at sigla habang tinatapos mo ang iyong mga obligasyon sa loob at labas ng iyong tahanan ng may sapat na kagaanan. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang mabilis na tagapagbalita at mapagkalingang kaibigan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga taong nangangailangan ng iyong mabusising pananaw upang mahanap ang solusyon sa kanilang mga problema. May isang kaibigan na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kung paano magpapaliwanag sa isang maselang sitwasyon, at ang iyong mga salita ay magsisilbing tulay na mag-ugnay sa kanila tungo sa kapayapaan.
Maging mapagmasid sa bawat pakikipag-usap dahil ang bawat impormasyon na iyong maririnig ay nagtataglay ng bagong karunungan na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng tao. Ang iyong pagiging bukas sa mga bagong kakilala ay magdadala sa iyo sa mga koneksyon na hindi mo inaasahan ngunit sadyang makakatulong sa iyong personal na pag-unlad at pagkilala sa sarili. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagsusulat, social media, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging mapanuri sa bawat aspeto ng iyong ginagawa para sa iyong kagalakan. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa iisang estilo lamang, bagkus ay subukan ang mga makabagong pamamaraan na magpapakita ng iyong galing habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga gawa para sa iyong sariling kaganapan. Ang pagbuo ng isang bagay na may layuning magbigay ng impormasyon at saya sa marami ay nagbibigay sa iyo ng ganap na tagumpay na sadyang napakahalaga para sa iyong emosyonal na pag-unlad. Ang bawat ideyang sumasagi sa iyong isip ay itala mo agad dahil ang mga ito ay mga binhi ng tagumpay na handang tumubo sa tamang panahon at pagkakataon. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng maliliit na hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga plano sa hinaharap. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan dahil kaya mong magpaliwanag sa paraang madaling intindihin at may sapat na pagkilala sa nararamdamang pangangailangan ng bawat miyembro ng iyong pamilya sa bawat oras. Maging mapagpatawad sa mga maliliit na pagkakamali ng iyong mga mahal sa buhay, at maging isang gabay na laging handang tumulong sa pag-aayos ng anumang aberya sa komunikasyon. Ang matatag na pundasyon sa loob ng tahanan ang tunay mong sandigan sa bawat hamon na iyong kinakaharap sa labas, kaya naman huwag mong kalimutang maglaan ng dekalidad na oras para sa kanila. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na pag-unlad o sa pagpapaganda ng iyong sariling kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa maraming tao. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong mga dokumento o bumili ng mga kagamitan na magpapadali sa iyong mga mabusising gawain sa araw-araw, gawin ito ngayon, dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagdadala ng bagong simula. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan sa iyong pagkatao, kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga alinlangan ay humadlang sa iyong asenso. Ang bawat desisyon na gagawin mo ngayong araw ay dapat na may kalakip na pagtitiwala sa iyong sariling kakayahan na malampasan ang anumang balakid. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat komplikadong impormasyon upang mahanap ang pinakaugat ng katotohanan sa iyong mga pinag-aaralan. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa mga usaping may kinalaman sa wika, sining, o sa mga paraan ng wastong pamumuhay dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong sariling disposisyon. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng liwanag hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap. Ang iyong pagkauhaw sa kaalaman ay magbubukas ng mga pintuan na akala mo ay sarado na para sa iyo noong mga nakaraang taon. Iwasan ang pagiging masyadong mabilis magbigay ng konklusyon sa mga bagay na hindi mo pa nakikita ang buong larawan upang hindi ka magkaroon ng maling akala sa iyong mga kasamahan o mga mahal sa buhay. Ang pagpapanatili ng isang balanse sa pagitan ng iyong bilis at ng iyong pagiging mahinahon sa pagtanggap ng impormasyon ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang mas lalo kang irespeto ng lahat. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mithiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kagalakan. Huwag mong hayaang ang ingay ng paligid ang magdikta ng iyong susunod na hakbang, bagkus ay manatiling nakatutok sa iyong sariling katuwiran at dangal sa bawat oras. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan sa gitna ng iyong abalang schedule upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa-tao. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro,
kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Sa bawat buntong hininga, isuko mo ang lahat ng alalahanin at hayaang ang positibong enerhiya ang punan ang iyong buong pagkatao. Maging mapagmasid sa mga dokumento, email, o mga mensaheng iyong matatanggap ngayong hapon, at siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong pagsang-ayon upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa iyong mga mentor ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa mabusising pagsusuri. Ang iyong pagiging mapanuri sa bawat impormasyon ay magliligtas sa iyo mula sa mga posibleng pagkakamali na dulot ng pagmamadali sa pagpapasya. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapakalma sa iyong sistema gaya ng paggawa ng listahan ng mga pasasalamat o pag-aayos ng iyong mga personal na gamit. Ang kaayusan sa iyong kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa iyong pakiramdam. Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pagpapakapagod. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas. Hayaan ang iyong sarili na makapahinga ng mahimbing upang magkaroon ng sapat na lakas para sa susunod na araw ng iyong masiglang buhay bilang isang Gemini. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang mapayapang puso na laging handang umunawa sa sarili at sa ibang tao nang may sapat na pagmamahal sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo. Dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo na magpakita ng kabutihan, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo. Ang mundo ay isang malaking palaruan para sa iyong isipan, kaya't maglaro ka ng may katuwiran at kagalakan sa lahat ng oras. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 3, 5, at 19. Ang iyong maswerteng kulay ay dilaw o pilak na sumisimbolo sa talino at komunikasyon. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat sa iyong journal. Ang pakikipag-usap sa isang lumang kaibigan upang muling kumonekta. O ang pag-aaral ng isang bagong salita o kasanayan na magpapatalas sa iyong mabusising isipan at magbibigay sa iyo ng bagong inspirasyon sa araw-araw.